Kaso pag nagsasalita ako ng masakit, nagagalit kayo sa akin. Alam nyo, pasalamat kayo sa Diyos. Yesuryanong bumabati ko sa mga tarantadong pastor. Kung hindi, lahat ng tao sa Pilipinas maliligaw. Sa religiyon, ang pinag-uusapan na kaluluwa. At pag yan ay naipahamak mo, wala ka ng paraan para magbawi pag nakuha yan ng demonyo. Katanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is, Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... Itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Kinalulungkot ko, huwag kang magagalit sa akin. Kaaway ako ng kalaban ng Biblia. Kahit sino pa. Pagka nilalabanan ng Biblia, kaaway ako. Salita ng Diyos ang nasa Biblia, sinulat ni Pablo. Ang isinusulat ko sa inyo, utos ng Panginoon. At kung tayo mag-uusap sa sarili mong kuro-kuro, ayokong makipag-usap sa'yo. Bakit? Hindi ako nagtuturo ng sarili kong kuro-kuro. Ngayon, kung magagalit ka rin sa akin, dahil pinaihiral mo sarili mong kuro-kuro, hindi bale, mag-away tayo, hindi naman kita aatrasan nilalabanan mo yung Diyos ko, away tayo, payag ako. Hindi ako papayag na baguhin mo yung nakasulat sa Biblia, kapatid. Kahit sino ka pa. Kahit magalit ang buong lahi mo sa akin, hindi ako papayag na baguhin mo yung nababasa kong salita ng Diyos sa Biblia. Dahil iginagalang ko yung Diyos na kinikilala ko. Yung salita niya ay yun ang totoo para sa akin. Makakarinig ako ng lalaban doon, hindi ako papayag. Lalabanan ko kayo ng diskusyon kahit magpatong-patong kayong lahat. Kaya ang hirap din ng mga iba nagdudulong-dulungan no? Akala mo ang karurunong na nila. Akala mo alam na nila ang buong katotohanan. Pero I dare anybody. I dare anybody. Lahat ng nakakarinig sa akin. Kung kayo'y mas matalino at mas alam nyo ang totoo, ba't hindi kayo mangaral? Wala ba kayong pagmamahal sa inyong mga anak at mga asawa at mga kamag-anak at kababayan? Kung ikaw ang nakakaintindi ng Biblia, ba't hindi ka tumayo para ipangaral mo ang totoo sa ikaliligtas ng mga tao? Yun ang masasabi ko. Kung ikaw ang inihalal ng Diyos na makaalam ng totoo kaysa sa akin, ba't hindi ikaw ang lumagay sa gitna ng mga tao at magsisigaw na kagaya ng ginagawa ko? Bakit? Naniniwala ako kung merong mga tao nagpapakamatay sa sugal, merong mga tao nagpapakamatay sa pambababae, may mga tao nagpapakamatay sa pagdudroga, may tao magpapakamatay para sa kabutihan ng kapwa-tao gaya ng Panginoong Hesus. Totoo po ba ang Iglesia ni Kristo, pag pumasok ka, iligtas ka na? Dahil ang Iglesia ni Kristo ang itinayo ng Panginoon. Alam mo kapatid na Joel, hindi pa naman kayo tao nung magtayo ng Iglesia si Kristo Dapat itanong natin kay Kristo, alin ba yung iglesyang itinayo? Yun ba ang iglesia nyo dito sa Pilipinas? Malayo. Bakit? Yung iglesia sa Biblia, ang paniwala nun si Kristo Diyos. Basahin natin ang 2:13 ng Tito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian
ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ay, maliwanag dun eh. Meron siyang may conclusion siya na si Jesucristo. Conclusive yung salita ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yon. Kaya si Kristo, sa iglesyang totoo, siya ay Diyos. Kaya ipinagpauna ng kapatid na Joel na ang pagkilala po namin sa Panginoong Kristo batay sa pagpapakilala ng Biblia. Inisa-isa, anak ng Diyos, ginawang Panginoon, ginawang tagapagligtas, tagapamagitan, inilagay ng Diyos sa kaiba-ibabawan ng lahat ng mga nilalang, pinadakila at inyutos ng Diyos na sambahin. Kaya kami po, na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, sumasamba sa Panginoong Kristo, hindi dahil sa siya Diyos, kundi utos ng Diyos na siya'y sambahin. Pag sinamba mo si Kristo, siya nga ang Diyos mo lumalabas Bakit? Si Kristo galing sa Kanya Galing sa Kanya yun Bahagi ng Kanyang, ng pagka-Diyos niya yun Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak, galing sa sinapupunan ng Ama yon. Bahagi ng Ama yon. Kaya kung kumikilala ka sa pagka-Diyos ng Ama, dapat kilalanin mo yung nanggaling sa sinapupunan niya. Kung mahal mo yung nanganak, dapat mahal mo pati anak. Basahin natin. 5:1 ng unang Juan. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Kung mahal mo ang Diyos Ama, siya nanganak kay Kristo iibigin mo rin yung ipinanganak niya. O basahin natin uli ang 1:5 ng Ebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Bakit siya pinanganak ng Ama? Kasi galing siya sa loob ng Ama Bahagi siya ng Ama, nasa sinapupunan siya ng Ama, ipinanganak siya, binigyan siya ng sarili niyang kalagayan. Pero nananatiling, siya'y bahagi ng Ama. Kaya halimbawa, yung Espiritu Santo ng Diyos, isinugo niya. Tinanggap mo yun, sinamba mo. Yung Ama pa rin ang sinasamba mo galing sa Kanya yung Espiritu Santo Isinusugo niya lang Biro mo, parang si Eva. Saan ba galing si Eva? Basahin natin ang Henesis. Nang ibigay kay Adan, ano ang sabi ng Biblia? 2:21 ng Henesis. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki, ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Saan galing si Eva? Di ba kay Adan? Sabi ni Adan, buto ito ng aking buto. Laman ito ng aking laman. Kaya pag yung babae at lalaki nagsama, ano ang sabi ngayon ni Kristo? Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Dahil galing si Eva kay Adan, nung magsama sila, hindi na dalawa, isang laman lang. Talagang may isang laman Originally, nandun si Eva sa tadyang ni Adan si Kristo, nasa sinapupunan ng Diyos. Hindi naman siya galing kay Maria Ang nanggaling kay Maria, yung katawan tao. Pero siya, nasa sinapupunan ng Diyos. Ipinanganak siya ng Diyos. Kailan ba siya ipinanganak? Basahin nga natin ng 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago pa pala magkaroon ng mundo magkasama na sila ng Ama Nagtamo na siya ng kaluwalhatian kasi bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nagkaroon ng sanlibutan, nagtamo na siya ng kaluwalhatian sa Ama. Ipinanganak na siya
at ginawa na siyang kanyang anak. Sabi ng Diyos, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking naging anak ngayon. Kailan? Bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ngunit bago sila nagsama, nagdalang tao si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ulitin po namin. Nasa sinapupunan pa lamang po ng kanyang inang si Maria ay tiniyak na po ng ating Panginoong Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan. Ngayon, pagpasok niya sa sanlibutan, sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan sa akin ay inihanda mo. Ayun. Dito pala sa lupa, meron ng katawang nakahanda sa kanya, inihanda na ng Ama. Yun nga yung ipinanganak ni Maria, na ipinaglihi ni Maria, na tinuli, binalot ng lampin, etc. Ngayon, kung birahan yan, meron man naman ikang Diyos na tinutuli. Meron ba ikang Diyos na binabalot sa lampin? Meron ba Diyos na nagugutom? Meron ba Diyos na namamatay? Nagkatawang tao nga pinaghanda ng isang katawang tao. Homo tao yun, ipapanganak yun. Yung kanyang katawang laman. Nagkatawang tao siya, hindi siya tao. Basahin natin ang 1:14 ng Juan. At nagkatawang tao ang Verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama. Kaya, suriin natin mula sa pagtuturo ng Biblia. Hindi yung paniniwala nilang basta tatanggapin natin. Kailangan kung ano ang itinuturo ng Biblia. Ngayon bang ang ating Panginoong Hesukristo'y nasa langit na? Diyos na kaya ang kanyang likas na kalagayan? Ganito po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan sa awit 80 at ang talata po ay 17. Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Kung napansin po ninyo, may binabanggit na tao na nasa kanan ng Diyos, na ang tinutukoy ay yung anak ng tao. Ang anak ng tao tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Ano katunayan, kapatid na Gerson, na ang nasa kanan ng ating Panginoon Diyos ay tao at sino yon? Pakinggan po natin sa Colosas po 3 at ang talatay 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Talagang ang tinutukoy po kanina na tao na nasa kanan ng Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Sabi nung Ama sa kanyang anak. Ay, Brother Eli, doon sa 80 ng awit, talatay 17. Ang sabi na nasa kanan daw ng Diyos, babasahin ko, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Ayun. Sino yon? Ang nasa kanan daw ho ng Diyos ay hindi Diyos at tao. Ay, kapatid, walang ganun ang nabasa mo. Basahin ko ulit. Ulitin mo. Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Kinakanan, hindi ka nasa kanan. Iba yung kinakanan sa nasa kanan. Huwag mong bibiglain. Huwag bibiglain. At saka yan, tao yan. Tao yan. Ano? At ang panalangin, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Hindi si Kristo yan. Kasi si Kristo, bago pumanik sa langit, pinatungan na ng kamay ng Diyos. Yan hindi pa napapatungan paano naman? Mapatong nawa. Hindi pa napapatungan yan. Paano mo sasabihin si Kristo yan? Yan ang iniligaw ka ng pastor mo sa iglesia ni Kristo. Ay, di ako iglesia ni Kristo. Hindi. Yun ang punta riyan. Naligaw ka dyan, kapatid. Kasi, iba yung kinakanan kaysa sa nasa kanan. Ano? Itong si Kristo, nakaupo na sa kanan. At bago umupo, pinatungan na ng kamay. Dito pa sa lupa, pinatungan na ng kamay si Jesus ng Diyos. Yan, hindi pa napapatungan. Kaya ang panalangin, mapatong nawa ang iyong kamay. Hindi naman sinabing, napatong na ang kamay mo. Hindi. Ang sabi, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan.
sa anak ng, kung itutuloy mo pa, no, nakasulat doon, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Di ba yun ang nakasulat? O paano si Kristo hindi naman mahina si Kristo? Yan, pinalakas yan eh. Kaya nadaya ka rin. Hindi si Kristo yan. Pinalakas ng Diyos yan eh. Alam mo si Kristo, hindi kailangan palakasin ng Diyos. Malakas talaga yon. Alam mo kung ba't malakas yon? Basa, 1.24 ng unang Korinto. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Jesus Christ is the power of God. O, kita mo, palalakasin ba ng Diyos eh? Yun na nga ang power of God na sinasabi ni Pablo. Malakas nga yun eh. Yung nasa 80-17 ng awit, kahina yan, kaya pinalakas ng Diyos yan. Alam mo kung sino yan, kapatid? Sino? Si David. Si David. 1,000 taon, ay paano mangyayari yun? Ay susunugin ang buong daigdig na ito. Tanyo? Yan ang paniwala nila kasi yan ang tinuro ni Manalo eh. Paano raw mangyayari na maghahari si Kristo at yung mga kay Kristo sa 1,000 taon dito sa lupa? Paano mangyayari yun? Susunugin ang sanlibutan ito. Para pala sa kanila, pagdating ni Kristo, sunugan na. Sa Biblia, hindi, maghahari pa ng 1,000 taon. O basahin natin, kapatid na Daniel, ha? 21 hanggang 7, kapatid na Daniel. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagdating sa kaligtasan, sa kaluluwa, hindi tayo dapat nagtitiwala sa tao. Kung si Kristo'y tao, di magiging kasumpa-sumpa ka. Pero ang Kristo'y hindi tao. Sabi ni Pablo, hindi ko tinanggap ang ebanghelyo sa tao, hindi itinuro sa akin ng tao, tinanggap ko sa pahayag ni Jesucristo. Sabi niya, hindi tao si Kristo, kapatid. Ano ba si Kristo? Nagkatawang tao, Diyos yun, anak ng Diyos, galing sa langit, galing sa sinapupunan ng Ama. Yun ang dapat na paniniwala natin. 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Mag-aral ka ng lohika, kapatid. Sabi sa Biblia, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak ang nakakita, nagpapakilala. Kung tao si Kristo, ba't naman sasabihin walang taong nakakita kailanman sa Diyos? Tao pala si Kristo, nakita nga ni Kristo. Ba't sasabihin ng Biblia walang nakakitang tao sa Diyos? Kaya sinabing walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Si Kristo ang nakakita. Kasi hindi nga tao si Kristo. Mag-aral ka lang ng logic, matututo ka ng totoo ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dito sa Juan 17:1 at 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makakilala nila na isang Diyos na tunay. Kung meron pong turo na higit pa dito, meron pa palang ibang tunay na Diyos bukod sa isang tunay na Diyos, ang Ama. Aral na po ng tao yun. Wala mo sa karunungan na nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay, di ba? Yun ang nakasulat. Yun ang nakasulat, sigurado ako nun yun. Di ba? Sabi niya, nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Tama naman yun, iisa lang naman talaga, Ama ron nakatingala nga siya sa langit O di, tayong mga tao nasa lupa, nakilala natin doon sa langit, iisa talaga ang Diyos na tunay doon. Kailan? Nandito kasi sa lupa yung anak Kaya iisa yung nandun. Nakatingin siya sa langit, huwag mo kakalimutan yun. Siyempre, bumaba siya Hindi, wala siya ron. Kaya nga, nung andun siya,
nung wala si Ron, sabi niya, makilala ka niya dyan sa langit, isa kang Diyos na tunay. Ito bang pumarito sa lupa? Diyos ba ito? Unang Juan 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Di wala nga sa langit dahil naparito eh. O ngayon, ano sabi sa naparito? At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kaniyang na totoo sa makatwibay sa kaniyang anak na si Yesu Kristo. Yun ang naparito si Yesu Kristo. Ano sabi ron? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Marami palang Diyos-Diyosan dito sa lupa. Nung pumarito yung anak ng Diyos, ito ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos saan? Dito sa lupa. Dahil marami palang Diyos-Diyosan dito, dinatnan si Jesus. Kaya tinan mo, may tunay na Diyos sa langit, may tunay na Diyos sa lupa. Yung naparito, ito ang tunay na Diyos. Alam mo. Nasagutin. Naiintindihan mo ba kung ano ang mangyayari sa pastor pagka tinatanong ko, pagka pinag-uusapan natin Biblia? Ay, opo. Masisiraan ang bait. Bakit, Sister Liz? Nasisiraan ka na ba kayo ng bait? Malulugaw po ang utak, sigurado. Hindi, tatanong ko sa'yo, kapatid na Mel, kasi ang tindig ng iglesia ni Manalo, ang tao namamatay, tama? Tama po. Kaya raw si Kristo'y tao dahil namatay. Hindi ba ganun ang isa sa kanilang paninindigan? Opo, ganun nga po. Kung makabasa ako ng tao, hindi namamatay. Hindi na tao yun. Hindi ba ganun ang logic nun? Kaya raw tao si Kristo dahil namatay. Kung makabasa ako ng tao hindi namamatay, di lalabas magiging Diyos yun. Di ba ganun ang logic nila? Opo, ganun nga po, kapatid na Eli. Paano ngayon kung kadiskusyon ko si Manalo, sabihin ko sa kanya, sabi mo, kaya si Kristo'y tao dahil namatay. At ang Diyos ay kaya Diyos dahil walang kamatayan. Kung makabasa ba ako sa'yo ng tao na hindi namamatay, tatanggapin mo, mali ka. Ano kaya sagot ni Manalo? Kaya po hindi po lumilitaw si Manalo, kapatid na Eli. Nang unang magpakita po ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, matapos mabuhay na mag-uli, wala po noon si Apostol Tomas. Absent po siya sa pagkakataong yon. Kaya nga po nang komprontahin na ng Panginoong Jesucristo si Tomas sa di niya pagsampalataya sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, ano ang kanyang nasabi? Nasabi po niya sa harap ng Panginoong Jesucristo, Panginoon ko at Diyos ko. Nagkamali po si Apostol Tomas sa pagkagulat at pagkatakot sa pagpapakita ng hindi niya pinaniwala ang nabuhay na mag-uli. Yung 11 nagkakatipon. Dumating si Jesus. Tapos, pinakita niya yung kanyang tagiliran at saka yung kanyang mga daliri, yung kanyang kamay at paa. Kapatid na men? Opo. Agreed? Agreed. Nung makita ba nung 10, nung 10, nung makita nung 10, nagulat ba yung 10? Basahin natin kung ano ang sabi dun sa ulat. Nung ipakita ni Kristo dun sa 10, wala si Tomas nun 10 lang sila, ibig sabihin, dahil 12 yan wala na rin si Judas. Wala si Tomas. Di mga more or less, 10 yan, kapatid namin. Nung ipakita ni Kristo yung kanyang mga kamay at paa, yung tagiliran niya, ano nangyari sa mga alagad? Basahin natin. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad... Hindi po ganun ang nakasulat, kapatid na Eli. Ano naging reaksyon ng 10 nung ipakita niya? Ang reaksyon po, ang mga alagad nga'y nangagalak nang makita nila ang Panginoon. So hindi ang first reaction, kung makita mo si Kristo, ay magulat ka? Opo. Itong 10 nung makita hindi nasyak nagalak Opo. Ang katunayan, nung makita ang unang-una nung 10, more or less 10 yun
Nagalak sila. Ngayon, binalita nila ngayon kay Tomas. Tomas, nakita namin ng Panginoon. Pinakita pa sa amin yung kanyang paa at sa tagiliran eh. Sumagot si Tomas, malibang makita ko ang buta sa kanyang kamay at paa at makita ko ang kanyang tagiliran, di ako maniniwala, sabi ni Tomas. Tama? Tama po. Pagkaraan ng 8 araw, nagpakita uli si Jesus. Tapos, ang anyaya niya kay Tomas, halika Tomas, tingnan mo, itong aking daliri, ang aking kamay at paa, ang aking kamay, pati tagiliran ko, tingnan mo. Unexpected ba yan, kapatid na Mel? Yun nga ang kahilingan niya, makita niya yung kamay at paa ng butas eh. Oh. Hindi unexpected yun. Expected ni Tomas yun. Paano siyang masasya? Yun na hinahanap niyang ebidensya. Meron ba namang hinahanap ko yung ebidensya nung makita ko? Oh. Meron ba namang ganun? Matino ka ba nun eh? Naghahanap ka, tapos makita mo, nasyak ka. Paano siyang masasyak eh? Siya nga ang humiling no na makita niya. Pinakita naman ni Jesus. Nung makita ni Tomas, anong sabi niya? Panginoon ko! At Diyos ko! Sabi ni Kristo, Tomas, nagkakamali ka, nasasyak ka lang. Panginoon ko at Diyos ko, yan ay termino ng isang taong nagulat kaya dapat ang sabihin mo, Panginoon ko, tao ka! Ganun ba sinabi ni Kristo? Hindi ganon. Sabi ni Kristo, mapalad ka, nakita mo ko, sumampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. So yung sinabi ni Tomas, yung sinabi niya, Panginoon ko, Diyos ko, expression of faith, not an expression of shock. Makita mo, Brad Mel? Amen. Pananampalataya niya yon na si Kristo ay Panginoon niya at Diyos niya. At si Tomas ay apostol ni Kristo. Nasa matinong kaisipan. Hindi sira ang ulo niya. Hindi ang paniwala niya ay ang Paris ng Pilipinas. Hindi siya naghahapunan sa umaga. Si Tomas, mabuting tao yan. Kaya nung makita niya ebidensya, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ni Kristo, dahil sumampalataya ka, nakita mo ko, mapapalad yung hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. So, sumasampalataya si Tomas nung sabihin niya yung salitang Panginoon ko at Diyos ko. Letra por letra po yan, kapatid. Pag hindi nyo tinanggap, wala akong magagawa. Ang sabi nila, Brad Josel, harapin ko muna raw ang Papa sa Roma, saka ako haharapin ng tagapangamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Akala mo, napakalalaki nila, no? Haharapin muna ako ng Papa sa Roma. Babalik ko sa iyo ngayon. Naghahamon ka. Pumunta ka sa Papa sa Roma. Huwag mong harapin. Huwag mong diskusyonin. Huwag ka muna makipagdebat sa Papa. Kumbinsihin mo, magtulong kayo. Papatunayan ko pareho kayo sa demonyo. Ayon sa Biblia. Pag walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Pagka ikaw ay pumatay dahil sa sugo, ikaw ay maliligtas. Wala pong gano'n sa Biblia, kapatid. Invento lang po nila yon na ang mamatay at makapatay dahil sa sugo, ligtas. Wala po sa Biblia yon. Si San Pedro nga nung huhulihin si Kristo tinaga ni Pedro si Malco Yung tenga natanggal Kaya sabi ni Kristo kung totoo yung aral nila ang pumatay dahil sa sugo. Pedro, ba't tenga lang? Sana liig. Sana ginano ni Kristo. Hindi. Ang sabi ni Kristo kay Pedro, Pedro, isauli mo yung tabak sa kanyang lalagyan sapagkat ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Ngayon, ayaw ni Kristo manakit si Pedro. Kaya ang ginawa niya, kinuha niya uli yung tenga, nilagay niya. Pinagmilagruhan niya pa nga si Malco pagka yung sinasabi niyong relihiyon ng masusunod, siguro sasabihin, Pedro, bakit tenga? Napakabobo mo. Liig ang dalihin mo. Sana gano'n. Wala po doon. Hindi po sa Biblia nanggaling yung diwa na yun. Ako po ay isang Iglesia ni Cristo. Totoo po ba na ang Diyos at ang tao ang pinag-isang taong bago? Aral po natin na kayo po ay dating Iglesia ni Cristo. Totoo po ba?
Kayo po ang tatanungin ko na dating... Aba, hindi. Unfair yun. Hindi naman siya ang authority. Ang mas mataas si Manalo eh. Si Manalo nagpasulat ng pasugo eh. Unfair ka lalabas doon. Unfair ka doon. Ayun ang pasugo eh. Lagay mo nga yung pasugo. O ayan o, October 1939, page 25. Yan pa naman nagdudumilat na yan. Ayaw mo pang tanggapin. Pinapatunayan lang yan na yung aral ninyo mali-mali. Minsan Far East, Pilipinas. Minsan hindi Pilipinas. Pakikita ko sa'yo dalawang pasugo. Pakinggan mo, ha? Sa pasugo, November 1967, page 33, ganito po ang mababasa. It is clearly testified to by history that the Far East is the Philippines. Ayan, noong 1967, ang Far East, Pilipinas. Inatake ko ng inatake. Ba, noong 1997, iba na. Ano sabi? Sa July issue, page 5, let us set this clear. We have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Hindi ba yan eh, pagtatanggi sa sinasabi nyo ng dati? O, tama? Isa pa. Ano pa isa? Si Manalo raw ang binhi ni Abraham. Mamaya konti, tinanggihan na naman. Hindi katakatakay, ganyan talaga aral ni Manalo. Pag tinututulan ni Soriano, nababago. Pakinggan nyo. November 1976, page 14, issue po ng pasugo. The prophecy states that he, whom God had chosen or taken from the ends of the earth, the fulfillment of which is undoubtedly Brother Felix Manalo, is the seed of Abraham. Sino raw po ang seed of Abraham? Si Manalo. Undoubtedly pa nakalagay. Walang kaduta-duta. Ang pinhi ni Abraham si Manalo. Eh nung atakihin ko, ano lumabas? Pagkaraan ng ilang taon? 30 taon? O, tinan niyo. July 1999, page 4 ng pasugo. There is only one whom God acknowledges as the seed of Abraham, the Lord Jesus Christ. Sino talaga ang seed of Abraham? Si Manalo o si Kristo? Ang iglesia ni Kristo, kapatid, dapat tanggapin mong ito mali. Diba? Dapat, if we are honest to our conscience, if we are honest to our conscience and to our mind, tanggapin mo mali talaga ito. Minsan si Manalo, minsan hindi. Mali. Nung siya'y nasa kalupa, nagkatawang tao siya. Talagang yung katawan niya, tao. Meron siyang laman, meron siyang buto, napapagod, kumakain, natutulog. Pero nung mabuhay siyang maguli sa mga patay at umakyat na siya sa langit, ang sabi ni Pablo, kung nakilala man namin si Kristo ayon sa laman, ngayon hindi na namin siya nakikilalang gayon. Bakit? Sabi niya, ngayon ang Panginoon ay Espiritu. Nung nasa langit na, Espiritu yung Kristo. Bago pa siya magkatawan tao, Espiritu talaga ang kalagayan niya. Kasama siya ng Ama eh. 4:24 ng Juan. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu. Yung Ama sa langit, yung gumawa ng lahat ng bagay, Espiritu yon. At si Kristo, bago magkatawan tao, nasa sinap. Sagutin ko na muna yung isang tanong muna yan, ano? Ligtas ba ang miyembro ng iglesia ang paniniwala ay tao si Kristo? Naniniwala sila na si Kristo ay tagapagligtas at Panginoon. Pero ang paniwala nila si Kristo ay tao, ligtas ba sila? 17:5 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kaniyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Ayon sa salita ng Diyos, ang taong tumitiwala sa tao ay kasumpa-sumpa. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Pagdating sa kaligtasan at sa tagapagligtas, hindi ka dapat magtiwala sa tao eh. Kung tao si Kristo, tapos paniwala mo tagapagligtas, maililigtas ka ba ng taong Kristo? Kaya nga si Pablo, ang pinaniniwalaan niyang Kristo, hindi tao. Basahin natin ang Galatia 1:10. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos,
O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo, sapagkat aking ipinatatalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Ang ebanghelyong pinangangaral ko, sabi ni Pablo, hindi ko tinanggap sa tao. Ngayon, bakit namin tinitindigan yung aral na si Kristo ay tao? Sino ba may sabi na siya ay tao? Juan 8:40. Sabi ni Kristo, datapat na ipinagsisikapan ninyo kong patayin na taong. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Mas mababa ng kaunti ang Panginoong Hesukristo kaysa sa mga anghel na tagalangit at espiritu po sa likas na kalagayan. Ano po ba ang tinutukoy doon sa pahayag na iyon? Ang pinag-uusapan doon, kapatid na Jen Mark, mga mahal na taga-subaybay, ay ang likas na kalagayan. Mas mababa po ng kaunti sa mga anghel na tagalangit ang ating Panginoong Hesukristo dahil sa siya po ay tao at hindi po espiritu sa likas na kalagayan. Sa paniniwala po ng Iglesia ni Manalo, ang anghel mas mataas sa tao. Paniniwala po nila yun. Pero sa kasamaang palad, hindi po yun ang nasa Biblia. Ang anghel, mas malakas at makapangyarihan sa tao. Pero hindi siya mas mataas sa tao. Ang anghel po, tagapaglingkod ng tao eh. Human servant po yun eh. Pakinggan niyo po sa 1:7 at 14 ng Hebreo. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Yan, yung mga anghel, parang hangin yun eh. Espiritu kasi yun eh. Ano ba ang tungkulin ng mga anghel sa 14? Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga gmamana ng kaligtasan? Basahin mo nga sa Biblia na si Kristo'y Diyos. Eh kung mabasa ko, talo ka na. Sasabihin nyo walang mababasa. Meron! Sa diskusyon, papapugot ako ng leg pag hindi ko nabasa si Kristo'y Diyos. Napakaliwanag ng Biblia eh. Galing sa sinapupunan ng Ama. Kung yung Ama'y Diyos, nanganak ang Diyos, ano yung panganak? Nanganak yung kalabaw, kalabaw ang anak. Nanganak yung kambing, kambing ang anak, nanganak ang Diyos. Ano yung anak? Tao? Ang hidwang pananampalataya makakapahamak, lalo na pag ang pananampalataya mo kay Kristo'y mali. Dapat tama ang pananampalataya mo kasi antikristo ka pag mali ang pananampalataya mo kay Kristo. Kaya sa tanong mo, kapatid na Marlon, anong masasabi ko na pananaw sa Biblia kung si Jesus ay bilang tao ay sinasamba? Mali ang pagsamba mo. Binasamba mo yung tao. Bawal sambahin ng tao eh. Anghel nga, bawal sambahin eh. Tao pa. Basahin natin sa isang talata ng Apokalipsis, Kapitulo 22, versikulo 8. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at ang aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ayun, bawal sumamba sa anghel eh. Ang katunayang masamang sumamba sa anghel, Kolosas 2:18. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman. Sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Kolosas,
huwag kayong manakawan ng gantimpala sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Bakit? Bawal sambahin ng anghel. Sabi ng anghel, huwag mong gawin sa akin yan. Ang Diyos ka sumamba, kapwa mo rin ako alipin. Kung yung anghel bawal sambahin, tao pa sambahin mo? Ba't teka, tinasamba si Kristo? Kasi hindi nga tao yun. Natigas ng ulo ng iba Kaya nga pinapasamba, hindi nga tao yun Basahin natin ang unang Pedro 3:15. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Ayan, sasambahin natin si Kristo on the premise na hindi siya tao. Bakit? Kung tao si Kristong sinasamba mo, ano sabi ng Diyos sa'yo? 17:5 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Tumiwala ka lang sa tao kasumpa-sumpa ka lang, sumamba ka pa sa tao. Bakit yung sasamba kay Kristo ay maliligtas? Kasi hindi po siya tao. Nagkatawang tao lang siya, hindi siya talagang tao. Yung nasa loob ng tao, Diyos yun. 2:9 ng Kolosas. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Sa English, kapatid na Daniel. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. In Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan sa laman. Yung laman, sa loob nun, andun yung pagka-Diyos, nananahan doon. Bakit? Andun yung berbo, andun yung anak ng Diyos, kapatid, na hindi naman tao, kundi yun ay espiritu. Yun ay anak ng Diyos kung tawagin ng Biblia, na ipinanganak niya na hindi pa nililikha ang lupa. Yun po yung Kristo na sinasabi ng Biblia. Yung Kristo na tunay na Kristo. Pagka ang pananampalataya mo, si Kristo'y tao, sasambahin mo, malaking katangahan yun. O ngayon, kung sasabihin naman ng iba, meron naman sinasamba ang Kristo. Kahit hindi naman sinasabing Diyos, sa Biblia, sinasamba si Kristo, maliligtas ba? Alam nyo, kapatid, hindi naman lahat ng katotohanan sa Biblia, letra por letra Hindi naman lahat ng katotohanan, letra por letra. Alam nyo si Kristo sa Biblia, hindi naman siya talagang tao Napakaraming mga simboliko ni Kristo sa Biblia na nagpapakitang hindi siya tao. Kaya lang, meron talaga matigas ang ulo, nakabasang, ako'y tao, nagsasaysay ng katotohanan. Yun ang kanilang batayan 8:40 ng Juan alin ba yung tao? Madali naman yung isolve Ako'y tao, nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham, sabi niya sa 8:40. Alin ba yung nagsasaysay ng katotohanan? Hindi ba yung katawan tao? Di ba? Yun, kaya sabi niya, ako'y tao, nagkatawan tao nga siya meron siyang katawan. At doon sa loob ng katawan, nandun yung katotohanan kanyang isinasaysay. Hindi naman mahirap unawain yun Pero para sabihin mo, ba't nakasabi ni Kristo, ako'y tao. Diniwala ka na, tao na. Taong kung sinabi niya, ako'y tao. Hindi mo na inisip, kaya niya sinabing ako'y tao, ang tinutukoy niya yung kanyang katawan na gustong patayin ng mga Hudyo. Alin ba gustong patayin ng mga Hudyo na tao? Di ba yung katawan? Basahin nga natin ang 8:40, kapatid na Daniel. Datapwat ngayoy, pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, at ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ayun, maliwanag. Alin ang pinagsisikapan patayin? Di ba yung katawan? Tama! Pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong nagsasaysay ng katotohanan. Bakit? Nagkatawan tao siya Yung katawan niya, talagang tao yung katawan na yun. Katawan tao nga yun Yun ang pinapatay ng mga Hudyo. Pero yung bang nasa loob ng katawan, tao? Mali. Para lang ganito. Ito ay kainumin. Inom ka, ito inumin. Pag ininom mo, pati baso, patay ka. Ang inumin yung nasa baso, yung tubig. Pero yung baso, hindi inumin yun. Inuminan yun.
Ano ang ibig ko sabihin? Yung katawan, tao yun. Pero yung nasa loob nun, hindi tao yun. Yun ang berbo, yun ang Kristo na anak ng Diyos. Yung nasa loob ng katawang tao. Ang tao, yung katawan, yun ang pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo. Na pinagsisikapan nyo kung patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Ang tinutukoy doon yung katawan. Pero yung Kristo, hindi tao yun. Yung nananahan doon sa loob ng katawan, mga kapatid. Kasi hindi mo naman talaga maiintindihan ng Biblia pagka bulag ang isip mo eh. Ikalawang Korinto 4:4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Makikilala si Kristo pag bulag na isip mo. Hindi nasisilang yung liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi mo na maintindihan talaga lahat ng bagay kay Kristo pag bulag ka na. Mahirap pong maintindihan yan. Pero napakadaling intindihin niya ng sumasampalataya sa Diyos. Dahil nasa Biblia, ang Kristo'y galing sa Diyos, sa kanyang sinapupunan. O ipinanganak siya bago pa inilalang ang sanlibutan. Ang tao naman ay nanggaling lang sa alabok ng sanlibutan. Di doon lang nag-umpisang magkaroon ng tao sa alabok ng sanlibutan. Ito naman di pa nagagawa ang sanlibutan. Hindi pa nga nagagawa langit. Ando na yung anak Paano naging tao yun? Napakalaki namang katangahan pag sinabi mong yan tao lang. At yun sa sinasabi, kung halimbawa, hindi naman sinasabi sa Biblia na si Kristo'y Diyos, kung sumamba ka kay Kristo bilang Diyos, tama yun. Bilang Diyos, sasambahin mo siya, tama yun. Bakit? Kasi pag sumamba ka sa tao, sa aba ang wika ng tao na nagtitiwala sa tao. Hindi dapat sambahin ng tao. Kahit nga anghel, hindi dapat sambahin Pero bakit kailangang sambahin si Kristo? On the premise na hindi siya talagang tao. Nagkatawan tao lang. Siya'y anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y kasama ng Diyos nang gawin ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Kaya lang hindi maiintindihan talaga ng mga saradong isip. Pero alam ko, maintindihan mo ako, kapatid na Marlon. At sana ay nasatisfy yung itinatanong mo sa akin. Ako po'y nanungkulam sa loob ng Iglesia ni Cristo, sa loob ng halos 20 taong mahigit. Ako po'y dating Pangulong Diakono. Ako'y umalis sa Iglesia ni Cristo. Isa po sa naging dahilan nang napakinggan ko po si kapatid na Eli Soriano sa programang Ang Dating Daan. Na kinukuma niya ang mga gawain ng mga Iglesia ni Cristo at mga aral tulad ng ang sugo ng Diyos huling araw na tinutulan ni kapatid na Eli Soriano. Pati na po ang banal na hapunan na ginawa sa umaga at pagpapahid ng langis. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, huwag kayong lalakad sa landas ang tamang daan. Ang naghintay sa inyo, ang dyablo, hindi si Cristo. Isipin mo, yung nababasa mo sa internet, alam mong nakasisira ng pananampalataya mo, itutuloy mo pa bang basahin yon? Ba hindi. Sapagkat anong mangyayari sa iyo, baka ikaw ay maakit noon. Ano pong panganib noon? Ang panganib noon, laban na yung sa iyong tinanggap na pananampalataya. Kaya nila ako sinasabing huwag makinig ang tao para huwag matuklasan yung totoo. Kasi pag natuklasan ng totoo, mawawalan sila ng negosyo. Mawawala yung mga miyembro nila. And we are sorry if we will offend anybody. Humihingi kami ng paumanhin kung makakapagsalita po kami ng
ng makakasakit ng damdamin ng kahit na sino. Kung minsan po hindi naiiwasang pag sinasabi mo ang totoo, may nasasaktan. Pag sinasabi mo ang totoo, may tinatamaan sapagkat ang salita po ng Diyos ay parang tabak na may dalawang talim. Pakibasa kapatid na Daniel yung 4:12 ng Hebreo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ayon, the Word of God is quick, is alive, and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. That is the kind of word that is the Word of God. The Word of God is powerful, quick, and sharp. And because of the sharpness of the Word of God, it is inevitable that there are things or thinking, feeling, emotions, and acts of men that will be hit by the sharp Word of God. It is powerful than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. It only implies that it pierces deeply into the being of a man. Imagine to divide the soul and the spirit, and the joints and the marrow. And the Word of God is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Even the deepest portion of our being, even the heart, can be reached by the Word of God. That's why it penetrates deep. And if it really penetrates deep, it may cause pain in hearts which are not ready to accept the truth. There are hearts that are used and accustomed to lies and hypocrisies. That's why when the Word of God penetrates into the heart, there is a feeling of rebellion inside. That's why there are so many Jews who were turned to be enemies of the Lord Jesus Christ. A person whose only aim and purpose in coming to this world is to heal the sick and the broken-hearted, to help the poor, to open the eyes of the blind, and to be compassionate to everyone he meets along the way. But because of the power of the Word of God that comes from his mouth, he made more enemies than friends. Even those very persons he fed, the very persons he healed, the very persons to whom he offered his life, hated him. Even those who have seen him perform miracles and turned to be his disciples, later in life were turned to be his enemies because of the Word of God that he insists people to believe and to accept. Because of the simple reason that the Word of God is the truth, and there are hard truths that cannot be accepted by people who do not love the truth. That's why I know my vocation, brothers and sisters. Alam ko po ang aking bukasyon. Alam ko na makagagawa ako ng kaaway sa aking mga sinasabi. Kung minsan mas maraming kaaway ang magagawa mo kaysa sa kaibigan. Pero ganun pa man, ang amin pong pangangaral ay hindi para maghanap ng kaibigan o kakampi. Ang aming pangangaral ay para magbukas ng kaisipan ng kapwa, para sila po ay makapunta sa Diyos at maging dapat sa kaharian ng langit. Maging ito man ay masakit o matamis para sa kanila.